Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you September 1 to 15. Umpisa natin ang ating portal. Meron tayong September portal. 11 portal ang meron. September 1, Saturn in Pisces. So ito to Magkakaroon ng mga spiritual discipline upgrade. Magkakaroon ka ng mga realization this time kung ano yung mga sitwasyon na yung mga in-ignore mo in the past, in-avoid mo in the past. Yan, magkakaroon ka ng mga realization. And syempre, this is a time to put boundaries din. Ibig sabihin, when it comes to realization is, halimbawa, in the past, in-ignore mo o in-avoid mo yung, halimbawa, example lang, hindi ako nag-ipon ng pera, sana pala nag-ipon ako. Sana pala nag-invest na ako dati dun sa sitwasyon na yun, di sana ngayon is malaki. May mga ganun, magkakaroon ka ng mga realizations in your situation. Siyempre, put boundaries. Siyempre, may mga bagay na kailangan mo ring harapin this time, solusyonan, and para sa pagpasok ng new situation or new beginning into your life this September. And meron tayong Mercury enter into Virgo. This is a time to think to your future or makakaisip ka na about sa future mo. Mas mag-focus ka about sa future mo this time. Yan. And then, clarity also. Magkakaroon ka ng mga clarity in yourself. Yan. May mga, if need mo ng tanong kasagutan about the clarity on any situation, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa love life, or any situation, this is a time na September 2, this is a time na kailangan mo na harapin yun. Or also, this September, whole September yun, na kailangan mong harapin, magtanong ka, kung kailangan magtanong ka, no? Para makahanap ka ng clarity or pwede rin sa sarili mo. Yan, bakit ko to nagawa, para saan, ano, may mga ganong sitwasyon. And meron tayong September 6, Uranus retrograde. Ito is a breakthrough day. Ibig sabihin, sa iba, may kakaroon ng blessing. May ibibigay sa yung blessing na galing sa taas. Magtaas ka lang sa intuition mo. Pwedeng ipadaan niya sa'yo sa iyong panaginip, sa enlightenment, or sa your intuition. Yun. Basta mag-trust ka lang sa taas. May blessing na darating sa'yo. Also, meron tayong September 7. September 7 is the full moon, no? Ito yung tinatawag ito na corn or mais or a harvest moon. Pero, dahil sa color niya, no, at dahil din sa lunar eclipse, more siya sinasabi na blood moon. Kasi yung color niya kasi is mapula. Parang bloody siya. Parang blood. Yun. Pero paano yun talaga? Is corn moon siya or harvest. Mais siya. Yun. And then, sinasabi dito, dalawa kasi magiging effect nito sa'yo, no? Ay, hindi dalawa. Either magkakaroon ka ng chaos or hindi. Kasi why? Explain ko muna kasi why bloody moon? Kasi nga dahil nga sa lunar eclipse. Bakit magkaka-chaos or hindi? Kasi dalawa ang ating eclipse. Meron tayong lunar eclipse at solar eclipse. O, di ba? Lumunok pa si ate. Parang nagkaroon ng kasi parang natutuyuan ako eh. Yun. Dahil doon. And then, syempre, kung may mga tao or may sitwasyon na makapagpapatrigger sa'yo, iwasan mo na lang. No? Kasi tatandaan mo, if your emotions is magiging high, it will cause chaos. Diba sabi ko naman sa inyo, if the emotion is high, intelligence is low, nakakabobo. Diba? Kung kailangan, mag-ano ka na lang sa makapagpatrigger sa'yo. Iwas ka na lang doon. Pero may mga chaos naman kasi na hindi mo may iwasan, pero may chaos kasi na masama, may chaos na good. Kasi, why ko nasabi? Kasi may mga chaos na makapagbibigay sa'yo ng awakening. May mga chaos na makapagbibigay sa'yo ng enlightenment. No? Kaya, in this time, you need to be patient. Ang sinasabi dito, maging patient ka lang, and mag-trust ka lang, have faith and trust. And syempre, i-release mo yung emotions mo, ha? Kaya nga sinasabi, patient. And kung kailangan umiyak ka. Kung kailangan malungkot ka. Okay lang yun. Mas okay yun kaysa maisampal mo sa iba yung emotions mo, di ba? Or kung gusto mo na mag-relax, pwede ka pumunta sa tabi ng dagat, mag-pool ka, mag-ilog ka, or
pwedeng lagyan mo ng asin or sea salt yung iyong tubig na pinaliliguan. Hindi po iodized sea salt. Okay? Ay, meron tayong September 9. This is a 9-9. Ibig sabihin, when it comes sa astrology, kasi ito is the moon in Aries. Pero sa neurology, this is the biggest number na very powerful when it comes to new lesson na makukuha mo. No? May mga pwedeng ikaw or someone may mga collaboration, partnership, asking, mga ganyan. Find some balance. Makukuha mo yung pagkakaisa or harmony this time. Sinasabi rin dito. Sinasabi din ng portal na search for someone with the same page. Mag-going toward ka to your manifestation o yung mga manifestation na you want kasi ma-achieve mo talaga siya. And then, also this called na completion. Bakit completion? Ibig sabihin, may mga bagay na kailangan mo na i-let go, may mga bagay na kailangan mo i-cut the cord. Yun ang sinasabi dito. Yung mga not serving you. Ibig sabihin. Also, 9-9 is the very good for investment. Kung may mga ilo-launch ka, or may mga umpisahan ka, or may mga gagawin ka, kaya nga sabi going toward your manifestation, di ba? This is the time and the day or the date. 9-9 ang pinaka-the best. Halimbawa, gusto kong mag-umpisa ng YouTube channel. Gusto kong mag-invest dito sa stock na to. Gusto kong i-extend yung aking tindahan. Example ko lang yun. Gusto kong ganito, ganyan. This is the best time. No, na sinasabi. Siyempre, meron tayong Moon in Gemini. Ito is integration checkpoint. Integration checkpoint. Ito 14 and 15 of September. Ibig sabihin, integration checkpoint, review and refine. No? I-review mo yung mga nangyari in the past and you need to refine it and mag-going toward ka to your next chapter. Yun na yun. And meron tayong you are on the road to success. Huwag kang hihinto. Matayog man iyan. May mga blackish man na dumating sa iyo yan, pero nasa tama kang landas in some aspect of your life. At syempre, a path with the money is waiting for you to find it. Ibig sabihin, na handito na yan sa tuktok na yan. No? Or may naghihintay na bagong opportunity sa iyo. Pwedeng investment, pwedeng bagong trabaho, or pwedeng pagkakaperahan kung may trabaho ka na. O yung ganda increase in material wealth or spiritual growth. Sa iba sa inyo, this is a spiritual growth. Ibig sabihin, mas more mag-enlighten yung inyong intuition, yung inyong instinct, o yung inyong ability. Sa iba dito is successful when it comes to a material. Ibig sabihin, September is unti-unti ka nang aahon sa hirap na pinagdadaan mo when it comes sa money mo. Magiging magaang at papasok na ang tagumpay. Do not tempted to lower your standard. Tandaan mo, palagi ka mag-focus to a red flag. Palagi, huwag mong ibababa yung sarili mo at huwag mong ile-level yung sarili mo sa mga tao na tulad sabi ko, diba, trigger. Diba, yung mga tao makapagbibigyan na sa'yo ng pagkainis, pagkabuisit, huwag kang maging patolera. Kasi magiging same page kayo. Diba, parang, dapat, ka lang, high standard, diba? And syempre, in need of help, assistant, and guidance. Siguro may bibigyan ka ng tulong, magbibigay ka ng assistant o mag-guide ka. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa kapatid mo, pwedeng with someone into your life or mga connection mo. Pwede rin na someone is want to give you help, assist, and a guidance. Pwedeng bibigyan ng advice, pwedeng any situation, it will guide you, no? O mag-guide. Syempre, mag-ingat kayo sa when it comes sa hand. Pwede kang maipit, huwag sanang maputol, pwedeng mahiwa, matusok, masugatan, mamanhid, magpawis. Ikaw or someone into your life, mag-ingat kayo when it comes sa hand. Ha? Naku po, may ahas pa talaga, Mukhang temptation will test you. Mag-ingat ka, no? Mukhang may tao na magiging mabulaklak ang kanyang sasabihin sa'yo. May pagsisinungaling, may tao or someone or any situation na makapagbibigay sa iyo ng temptation o tukso. Pwedeng halimbawa, nag-iipon ka ng pero natukso ka, nabili mo yung bag, nabili mo yung pabango, nabili mo yung ganito, yung ganyan, na gusto mo. Natukso ka, di ba? O kaya naman, may tao dito na sabihin niya, halika dito, let's go, ganyan. Yung pala, red flag siya.
'Di ba? Yung pala hindi siya makakatulong sa iyo to success, to your life. 'Di ba? Isa siya sa blockage. No, ibig sabihin may blockage na parating sa iyo na magdi-distract to success sa iyo. Ha, mag-ingat ka. Tingnan natin ang iyong energy. And kung ano man temptation 'yan. O pwede rin nasa may taong ahas. Hindi naman yung taong ahas sa sa ba yun, yung sa mall. Hindi yun. Ibig sabihin may taong mga ahas. Ganyan. O may taong masamang ugali. Ganyan. May taong masama ang tingin o masama ang balak sa'yo. Ay. Energy po niya. Okay. O yung energy mo. Ayusin ko yung ano ko. Okay, yung energy na nakikita ko sa'yo dito, confident. Confident ka na alam mo na kakayanin mo yung lahat ng bagay na marisolbahan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Energy mo rin is magiging very idealism ka to change something into your life. Ang sinasabi dito, ang nakikita ko sa iba kasi sa inyo, parang meron kang pinamumunuan. Hindi ko alam kung you are a leader, you are a boss, or there's a group, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa'yo. May minamanage ka, ganyan. Nandito yung confident mo, energy mo, pagtulong. May tutulungan ka ba? Or may hihingi sa'yo ng tulong? O may tutulungan mo siya? Baliktad. Basta baliktad. Kasi no point in name, wala ang pangalan mo dito. Yun na ito. Energy mo, very confident. Speak out ka talaga, actually. Marunong ka mag-handle ng lahat ng situation. Ibig sabihin, when it comes to a leader or when it comes to a group, you know how to handle. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Andito rin yung thinking about na baguhin yung mga bagay. Magkakaroon ka ng thinking about the objective or yung mga layunin mo sa buhay. Magpo-focus ka na at mag-a-action ka to make it real yung mga goal mo this time. There's a clear goal ka na maiisip this time na magpo-focus ka na. Pwede magpo-focus ka na sa pag-iipon ng pera mo. Pwede magpo-focus ka na sa layunin mong ganito. Magkakaroon ng mga pagpaplano. Maaaring may mga skill development kang gagawin or you need. Andito rin yung magkakaroon ka ng mga excellent prospect this time sa nakikita ko sa'yo. And then, mas more kang mas more mong magti-take advantage ka. Yan. May mga thinking advantage ka na gagawin. Malaking magbabago sa'yo. As in, may mga pagbabago. Siguro, you creating something. Yan, may mga i-create ka or may mga i-change ka. Handun talaga din yung iba sa inyo ay yung faith. You have faith talaga from taas. Magkakaroon din ng siguro andito yung clarity na umaasa ka na magkakaroon ng mga clarity in any situation in life. Anong parating po kay Pisces? Parating sa kanya? Ano po yun? May tao? May tao makikipag-usap sa'yo. Tao sa nakaraan. Yun na nakikita ko. Gusto kanyang kausapin o gusto mo siyang kausapin. Pero may pag-uusap sa taong connected sa'yo na pwedeng nakaraan siya pero magkakausap kayo muli. Magkikita o magkakausap kayo. Yun na nakita kong parating sa iyo. And then also, parating, plano, may mga plano ako na nakikita dito na you want to recover. Or may mga sitwasyon na ipo-full mo yung sarili mo doon sa bagay na yun. You fooling yourself in a situation. May ganun ako nakikita sa iyo dito. Parating din, may tao na wala sa katwiran. May tao na magiging bastos
or pagiging aggressive sa'yo, or maybe this is you, yun na nakikita ko dito. May tao na, may bully din ako nakikita. May tao, there's a forceful situation. May forceful situation. Ma-unfocus yung iba. There's a burnout. Ako nakikita dito. Yung iba dito, siguro, hindi ko alam kung thinking iyon or hindi ka lang talaga mapapakali or someone is hindi mapapakali at may tao na walang awa. Parang hindi siya naaawa sa'yo or ikaw, maari ikaw ito, o if ikaw ito, hindi ka maaawa sa kanya. May taong ganun. Sadness, disappointment is coming din. Sa nakita ko dito, may mga iiwasan ka na sitwasyon sa iba sa inyo. Dahil ayaw mong pag-aksayahan ng oras sa iba sa inyo, ganun. O kaya may mga iiwasan ka lang. Sa iba dito, iiwasan mo kasi ayaw mo mag-aksaya ng oras o panahon sa sitwasyon. Ano ang dapat iwasan ni Pisces? Anong ibig sabihin ng universe? Ay, ano ba yun? Dami Nagreklamo si ate. Okay, iwasan mo yung mga galit or pot, ma-imbalance ka, iwasan mo yun. Iwasan mo hindi ka makinig sa payo ng ibang tao. Iwasan mo na hindi ka magpatuloy sa mga goal mo sa buhay mo. Iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob. Siyempre, iwasan mo rin yung is not to find peace. Kung kailangan din na magsalita ka, makipag-communicate ka, yan. Iwasan mo, siguro yung maghiganti, no? Iwasan mo na lang yun. If ever na kahit thinking lang yan. Yun na lang iwasan mo. Iwasan mo, isa sadness. Iwasan mo is not to cooperate or not to deal in a situation, ganyan. Iwasan mo yung ma-pressure, isa yon. O yung magkaroon ka ng limitasyon sa buhay mo, o you put limit in yourself na pwede mo namang gawin o aksyonan or need to grow. Kaya mo kasi, no? Yan. Iwasan mo yung sobrang maging mabait. Hindi ko na pa sinabing maging mapait ka na yung sobra-sobra na alam mo na alam mo na anong tawag sa Tagalog nun? Na alam mo na inaabuso ka, over na yun. Diba? Huwag ka maging over kindness or maging sobrang maintindihin in a situation kung alam mo abusuduhin ka lang. Tingnan natin, kamusta ang love mo? Siyempre, iwasan mo yung hindi mo, yung to judge someone, isa rin yun. Or magsinungaling, or hindi mo i-cut o let go yung mga bagay na dapat na i-let go. Sabi nga, diba, sa portal, cutting the cord. Tingnan natin, love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kapamilya, or kaibigan mo siya. Kamusta po ang love ni Pisces? Ay, ano ba yan? Ay, devil? Iba sa inyo, to? Related siya sa Ay, may hangman ka rin, oh. Ay, chariot. Okay. Iba sa inyo, related to sa magulang, sa boss, sa karelasyon, asawa, ganyan. Basta connected siya sa'yo. Okay, when it comes sa relationship, kung kayo is single, alam ko naghihintay kayo, pero hindi pa ito ang tamang panahon, ang sinasabi dito. No? May naghihintay, pero, sabi dito kasi in a divine time, ibibigay niya yung the right person para sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Pero sinasabi dito, kasi may the past and the new, ako nakikita dito, pwede magkaroon ka ng jungling, pwedeng in the part mo or sa part niya is magkakaroon ng jungling when it comes sa connection. Kaya, huwag ka magmadali, in a divine time, ibibigay niya yung the perfect person para sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, ang nakikita ko dito is sobrang naging toxic yung relationship.
naging makasarili at sakim ang isa sa inyo hanggang sa dumating na napagod ka. Kumbaga, yung sacrifice, isa sa inyo nag-sacrifice dito sa relationship na to, pero dumating yung point na nagkaroon talaga ng pag-let go, napagod at umalis na ito sa nakikita ko dito. Pero dito sa sitwasyon, nagkaroon ng breakup. Kasi yung isa sa inyo very independent sa sitwasyon. Independent talaga siya. Pero pagbabalik na maaring ito ay hihingi ng sorry sa'yo, or pwede rin itong tao na to is may pagka-immature. Tatandaan nyo palagi na sabi ko pwede siyang sa magulang, pwede siya sa boss, or pwede siya sa asawa at karelasyon. Kasi yun nakikita ko dito, ha? Pwede siya connected siya sa kaibigan, sa anak, pwede yun, no? And then, kung kayo naman is in relationship, kung kung sino man tong connected mo, or ikaw ito, hang yung isa, pero still in the pain. Naghihintay yung isa dito, no? Sa relasyon na to. Naghihintay siya na dumating yung divine timing na magkakaroon ng excitement or magkakaroon ng interest na sa'yo or magkakaroon ng magandang situation in life. Ate, mahal niya ba ako? Nako po, napakahirap naman ang tanong na to. Dito kasi hindi. Dito hindi eh. Mahal niya sarili niya. Pag sumunod ka sa kanya, mamahalin ka niya. Pero mahirap pa yun, ha? 50-50 pa yun. Sorry ha, baka hindi niyo naman energy yan. Huwag niyo na lang paliwain. Kung alam niyo naman na mahal kayo ng tao niyo, congrats. Pero ito sa nakuha ko, hindi. Kayo naman makapagpasagot niya, no? Devil, 6, Chariot, Hangman. Mahal ka ba niya? Kung ano yung sagot mo, yun na yun. Kamusta po ang money ni Pisces? Okay, when it comes sa money mo, ay, medyo mahirap, no? Okay, when it comes sa money mo, sana hindi nangyari or hindi mangyayari, no? Dito sa sitwasyon kasi na to, when it comes sa money, meron kang isang sitwasyon na mali ang decision mo or hindi mo siya mapag-iisipang mabuti. Yun na nakikita ko sa money mo. May mangyaring ganun. Magkakaroon ka ng bad decision. Yung pera mo is trap. Ibig sabihin, responsable ka naman, nagiging patient ka naman, pero siguro may mga time na napagsisisihan mo o may mga time na may mali na nangyari o may maling mangyayari when it comes sa kaperahan. Yun na nakita ko. Halimbawa, ano man pwedeng, basta alam niyo naman siguro, halimbawa, ano man yung mga simple na pwede nyo ma-relate din na kahit nakala nyo is hindi pala yun. Halimbawa, bumili ako ng bag or bumili ako ng something, the valuable things. Tapos, akala ko, mahal yun, halimbawa, mahal yun. Tapos, akala mo nasa bag mo, wala na pala. Na-misplace mo pala kung saan mo inalagay o nahuhulog. Pwede yun. Diba kaya nagkaroon ng burden. Yan. Yun na nakita ko sa'yo. Ibig sabihin, nagkamali ka. Or any situation, halimbawa, naglagay ka sa stock. Diba? Tapos, mali yung bit mo. O, diba? Kumaga hindi ka, nagpabigla-bigla ka, hindi mo pinag-isipan, pinag-aralan, maigi. O, kung ano man sitwasyon, mas mali. O kaya, may sitwasyon related to money na naloko ka, hindi mo pinag-isipang maigi, hindi mo pinag-aralan, hindi mo inalam at siniyasat. Yun. Kaya mag-ingat ka sa pera mo, ha? Health po ni Pisces. Ay, devil again. Labas natin isang devil. Ba, namumuro na tong devil na to, ah. Ano ba yan? Ba't kinukuha mo naman lahat?
Ay, may taong may sakit. Okay. So, when it comes sa health mo, ikaw or someone may taong may sakit dito. May nakita ko may taong may sakit. May tao na pwedeng may sakit siya sa ano, bato, bladder, cancer, or basta may sakit siya. Dito sa nakita ko dito. Blood. Pwede ring blood. Ay, hindi siya blood eh. Hindi siya blood. Pwede may sakit to sa ano, something, paghinga, sipon, pwedeng ikaw to or someone, ubo, mas makating lalamunan, about throat, yan, yung mga ganun. Ako nakikita dito. May taong may sakit. No? Hindi rin maganda. Kasi hindi si devil, oh. When it comes sa health mo, ingat ka na lang sa health mo, ha? Maaring nandun yung sitwasyon na hanggang ngayon, wini-workout mo pa. Halimbawa, hanggang ngayon may sipon ka pa, hanggang ngayon, inuubo ka pa, hanggang ngayon, ganito pa to, ganyan, bumabalik-balik, pwedeng ganun. No? Kailangan mo daw ng self-care or someone is need ng self-care. Tingnan natin ang iyong advice. Universe advice po. Pwedeng masakit ulo mo, kung ano man yung something na gano'n. Okay, when may mga ano sa'yo, no? May collaboration tuloy. Merong ano, no? May joy ako nakikita sa'yo. Ibig sabihin, may mga actionan ka raw. May mga collaboration nga or yung may mga gathering. Pwedeng small gathering lang siya. Halimbawa, may mag-aaya sa'yo, mag-chill kayo, kumain kayo sa labas, uminom kayo ng coffee, pwedeng gano'n. Or pwedeng kung sino man siya, friend, kapatid. Kasi ang friend kasi pwedeng nanay, kapatid, 'di ba? Pwedeng pinsan, pwede 'yun eh. May mag-aaya sa iyo. May tao dito na magkakaroon ng collaboration sa iyo. May mga gathering, pwede may mag-chill, may mag-aaya sa iyo, kung sino man mag-aaya sa iyo, kumain, mag-coffee or something. Yan, may mga ganon. May celebration sa iba. May mga a-actionan. May tao dito na gusto niya makipag-ayos sa iyo. Sinasabi dito, gusto niya makipag-usap sa iyo. There's a union din ako nakikita sa iyo. May mga panggabi ka ba? Nandito yung iba sa inyo is kulang kayo sa tulog or may mga nakapagpabigay sa ng stress, anxiety, depression. May mga inaalala yung iba or nahata kayo na nakaraan. Pwede rin nagkakaroon ng migraine or insomnia. May insomnia yung iba, no? Sa advice kasi is it's up to you to make it happen. Ang sinasabi dito. If you want to let go something into your life, it's up to you kung mag-action ka or hindi. Kung may mga gusto kang umpisahan, nasa sayo pa rin. No? Mag-go forward ka. This is time to start a new beginning into your life. It's time to take it action and trust your intuition. May mga bagay na need na ng transformation, need to let go, and need ng moving on. This is a time to revert. Sinasabi dito. This is a time na maging adventurous ka. Or this is a time to level up yourself or innovate yourself. Ang sinasabi dito, this is a breakthrough para sa'yo. No? Yun kung gagawin o actionan mo yun, ha? Nasa sa'yo yun. Kung mag-move forward ka or ipaprogress or mag-action ka, nasa sa'yo pa rin yun. Ang decision is nasa sa'yo, bandang huli. Dito sa sinasabi sa ano. Pero you need to take it action. Yun ang sinasabi. Huwag ka magdadoubt sa sarili mo. Arigatou namaste, God bless.